Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at nag-share ng ating kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Ang aking pagbabago sa aking sarili at pag-uugali ay nagpatuloy sa paglipas pa ng mga araw habang nasa aking pag-iingat. Ang sa pagkakaalam ko'y isang mutyang galing sa karagatan, ang mutyang gintong kaliskis. Subalit, ang hindi ko napapansin ay paunti-unti na palang binabago ang aking pagkatao ng matinding paghihimagsik sa aking mga bayaw. Dahil maging ang mga taong inosente ay nadadamay na sa aking galit na hindi nawawala sa aking pagkatao. Dahilan upang ako'y nilayasan ng aming mga katiwala sa bawat lupain at mga palayang pag-aari namin noon. Dahil sa minamaltrato ko ang mga ito, sinisigawan sa kanilang kaunting pagkakamali, naging madamot ako sa mga taong lumalapit sa amin. Nagpiling hari ako sa aming baryo na animoy wala ng katapusan ang aking pagiging isang taong may kaya, umayaman sa aming baryo. At ang naging bunga nooy, napapansin kong ang mga taong nooy hinahangaan ako ay naglaho ng parang bula sa kanilang paningin. Ang aking nooy mabuting pagkatao at ang nakikita nila'y isa ng taong sakim at mapaghimagsik. Ganoon pa may, mga hampas lupa kayo. Hindi ko kailangan ng mga taong katulad nyo. Marami akong perang ipon at kaya kong mabuhay ng mag-isa sa mundo. Ang sabi ko noon sa aking sarili habang hawak ko sa aking kamay ang gintong kaliskis. Pumasok na rin sa isip kong tumayo ng sugal sa iba't ibang bayan. Higit sa lahat ay ang mag-alaga ng mga panabong. Tuluyan na nga akong bumalik sa aking dating masamang pagkatao. At naisip kong dalhin sa bawat sabungan ang aking mutyang gintong kaliskis upang magsilbi ko itong pampaswerte. At piling-pili lang ang mga taong aking pinakikisamahan at kinakaibigan, mga taong sabongerong may katulad kong pag-uugali. Isang araw noon, isa sa aking naging kaibigang sabongero ang meron sa aking ibinalita na meron daw magaganap na espesyal na sabong sa nalalapit na pistahang magaganap sa bayan. Nakaramdam kaagad ako sa aking sarili ng kakaibang saya at pananabik dahil sa araw na yon ay masusubukan ko sa isa kong panabong ang bisa ng aking mutyang gintong kaliskis. Mga tanyag pala ha? Mga tanyag na mga sabongero ang dadalo sa araw na yon. Pues humanda kayo dahil sa ako na ang papalit sa inyo at sisiguraduhin kong lahat kayo'y mapapahiya sa araw na yon. Ang sabi ko noon sa aking sarili na parang hindi ko na nakikilala pa ang aking pagkatao. At nang sumapit na nga ang araw ng piyesta sa aming mismong bayan, ay inihanda ko ang aking sarili, ang aking mutya, mga perang pusta. Higit sa lahat ay ang aking panabong na isang malatubang panabong. At ito'y merong tindig at posturang hindi basta-basta na magpapadaig sa anumang bakbakan. Isa lamang ito sa aking mga alagang mga panabong. Pumunta akong pistahan kasama ang dalawa sa aking naging kaibigang mga sabongerong may ugaling katulad ko. Sumakay kami ng bangkang dimotor na pag-aari ng aking kasama. Subalit may kakaiba akong nararamdaman habang lulan kami
ng tumatakbong bangkang dimotor dahil nakaramdam ako ng biglaang paglamig ng aking kaliwang bulsang suot na pantalon kung saan ay nasa loob noon ang aking lihim na motyang gintong kaliskis. Pinalak ko na sana itong tukutin at ilabas ng aking bulsa ang naturang motyang yon. Subalit, naisip kong baka yun ay mapansin ng aking dalawang kasama. Sa takot kong merong ibang taong makaalam ng aking lihim na motyay, pinigilan ko ang aking emosyong pagtataka ng mga oras na yon patungkol sa kakaibang lamig na aking nararamdamang inililikha ng aking mutya. Ilang sandali pa nakita kong lumapit sa aking kinauupuan ang isa kong kasamang may kaya sa buhay at isang sabongerong si Bruno. Hawak niya ang bayong kung saan ay naglalaman yon ng kanyang nag-iisang alimbayuging panabong. Noli, ihanda mo ang sarili mo dahil sa tiyak nasa sabungan na ngayon ng piyestahan ng tatlong magkakapatid. Nasa pusapang may tigi-isang tangang mutyang nakuha para sa kanilang mga panabong at ginamit nila yon sa kanilang mga panabong at patuloy ang naging bisa noon dahilan upang silang tatlong magkakapatid ay naging tanyag na mga sabongero. At ang tatlong magkakapatid na yun ay sina Andres, Crisostomo at si Bernabe. At hindi lamang sila ang mga tanyag na mga sabongerong dadalo sa piyestahang yun, kundi ay marami pang iba. Pero ang tatlong yon ang talagang malulupit. Ang kanilang mga panabong, ang medyo mahabang paliwanag at pagkakasabi sa akin noon ni Bruno. Naiinis man ako sa kanyang mga sinabing yun dahil sa nakaramdam ako noon ng inggit sa tatlong magkakapatid na yon na kanyang tinutukoy. Subalit nagkunwari akong natutuwa sa kanyang ibinalitang yun sa akin at sinabi ko na lang, ganoon ba, Bruno? Mukhang magandang balita at pagkakataon yun dahil Bruno, masusubukan ko sa kanilang mga panabong o sa kanilang tatlo itong aking panabong na isang malatubang panabong. Tingnan natin kung may magagawa ang kanilang panabong sa aking panabong na ito. Napabulalas at napangisi itong si Bruno nang marinig niya ang aking isinagot na yon at sinabi sa kanya, Iyan ang gusto ko sa iyo, Noli. Yang mga ugaling ganyan, palaban at walang kinatatakutan, ang gusto naming maging kasangga ni Paring Oliver. Sinasabi ko na nga bang hindi kami nagkamaling makipagkaibigan sa iyo. Ang nakangisi pang sabi ni Bruno kung saan ay ang taong kanyang binabanggit na si Oliver ay ang isa pa sa aming kasama o ang aking kaibigan. Ang mutyang nasa aking pag-iingat, ang mutyang gintong kaliskis na galing sa isang hindi pangkaraniwang nilalang sa karagatan, ang magbibigay sa akin ng swerte sa lahat ng mga bagay na naisin ko at matagal ko nang napatunayan. Kaya naman ay ang tatlong magkakapatid na mga sabongerong tanyag na yon ay paniguradong pagsisisihan nilang nabuhay pa sila sa mundong ito bilang mga sabongero. Ang nooy hambog at may paninigurado ko pang sabi sa aking sarili habang hinihimas ko sa bulsa ng aking bago at mamahaling pantalon ang nooy nakapagtatakang napakalamig na mutyang gintong kaliskis at nakatutok ang aking paningin sa aking panabong na nasa loob ng aking dalang bayong hanggang sa kami ay makarating sa dalampasigan ng bayan at matapos na kumuha ng upahang taong magbabantay ng kanyang bangkang dimotor. Ang aking kasamang si Oliver ay magkakasama na nga kaming naglakad, dala ang aming mga pag-aaring mga panabong na nasa loob ng bayong papuntang sinaunang sabungan. Pagkapasok namin ng entrada
ng sabungay, bumungad kaagad sa amin o sa aming paningin ang maraming mga taong mahihilig sa bisyong sabong. At sa tingin ko ang iba sa mga yon ay nagmula pa sa iba't ibang bariyong sakop ng aming bayan. Nagkakagulo ang mga ito at nakasentro ang kanilang paningin sa iisang direksyon o lugar. Nang nasabing sinaunang sabungan, sinundan ko ang tingin ng mga ito at do'y nakumpirma kong ang mga taong kanilang ipinagbubunyi o sinusuportahan ay ang tatlong nasa loob ng sabungan at sila ay ang tatlong mga tanyag na magkakapatid at merong hawak na tig-isang panabong ang dalawa sa kanila. Isang dalosaping itim ang kanyang mga paa na kung tawagin ay dalosaping sunog at isang dalosaping lasak na kung saan ay kung ito'y ilalarawan ay taliwas ang kulay noon sa nasabing dalosaping sunog. Mas lalo pa akong nanggigil nang makita ko ang mga ito at mas lalo akong nainggit, bagay na hindi ko naman naging ugali noon dahil sa hindi ako ang taong inggitero. Pero ng mga panahong yun ay puro negatibo ang nilalaman ng isip ko. Inggit, galit at pagiging mainitin ng ulo na hindi ko kayang pigilan. Nole, sila na ang tatlong mga tanyag na mga sabongerong sinasabi ko sa iyo kanina. Simple lang ang mga yan kung kumilos. Simple lang. Pero, fighter. Kapag ka nakikipagpakpaka na ang kanilang mga panabong. Pero, teka lamang. Parang meron ng makakabanggang panabong ang kanilang isang panabong na yun . Ang dinig kong mahinang sabi sa akin ng aking katabing si Bruno. Sa tingin ko Bruno, hindi pa. Dahil tingnan mo ang Kristo at saka iba pang namamahala ng sabungang ito. Dahil para bang naghahanap pa ang mga ito ng mga sabongerong gustong ibangga ang kanilang panabong alinman sa dalawang mga dalosaping yan. Ang singit namang sabi ni Oliver. Mukhang tama ka riyan, Oliver. At parang wala ni isa man sa mga sabongero rito ang may gustong ibangga sa kanilang panabong. Isa man sa kanilang mga iniingatang mga panabong. Ang sabi ko naman sa kanilang dalawa at totoo ang mga sinabi kong yun dahil sa merong mga sabongerong naroon ang nagsasabing, "Umuwi na muna kayo sa inyong lugar! Umuwi na muna kayo sa inyong lugar dahil hindi nararapat dito ang inyong mga panabong na yan." Oo nga! Dahil sa ang sabungang ito ay para lamang sa mga sabongerong mga walang kargadang mutya. Pasimple akong napangisi noon nang marinig kong pasigaw na sinabi yon ng ilan sa mga mamumusta at mga sabongerong naroon. Nabuhayan ako ng pagkakataon at nabigyan ng pag-aasang ang aking malatubang panabong ang aking ibabangga alinman sa kanilang dalawang hawak na mga dalosaping fighter. Sa tingin ko'y mukha atang siniswerte ako sa araw na ito, mga kaibigan. Anong ibig mong sabihin, Nole? Ano bang pinabalak mo? Ang halos magkasabay na tanong sa akin ng aking dalawang kaibigan. At dahil sa medyo malapit lang kami noon at may ilang distansya lang sa Kristong paggala-gala noon sa loob ng sabungan, kung kaya't pasigaw at maangas kong sinabi sa kanyang, "Psst! Hoy, ikaw! Oo, ikaw nga! Anak ng putakte! Hindi ba't ikaw ang Kristo ng sabungang ito?" Opo, boss. Pwes lumapit ka rito at may sasabihin akong importante sa'yo. Kamot ulong, lumapit sa akin ang sentensyador ng sabungan. At ang ginawa kong yun ay pansamantalang naglikha ng katahimikan sa paligid ng sabungan. Napapaisip ang mga ito o ang lahat ng mga taong nasa paligid ng sabungan kung anong importanteng sasabihin ko. Sa naturang Kristo ng sabungan, hinawakan ko ang aking bayong
at marahan kong inilalabas doon ang aking malatubang panabong. Nakikita mo ba itong aking malatubang panabong, ha? Opo, boss. Pwes, pumunta ka sa 3 mga tanyag na sabongerong yon at sabihin mo sa kanila, alin man sa 2 panabong nila ay gusto kong itapat dito sa aking panabong na ito. Dalihan mo! Ang malahari at walang galang na pagkakasabi ko sa Kristo. Sa Kristong, ang tingin ko sa kanya'y isang basurang tao. Ganyan nga, Nole. Ganyan nga. Di ba, paring Oliver? Ang malagyablong ngisi at pagkakasabi naman ni Bruno hanggang sa makita kong kaharap na't kausap ng Kristo ng sabungan ang 3 magkakapatid. Ilang sandali pa'y napadako sa aking pinatatayuan ang tingin ng isa sa kanilang 3 na para bang siya ang pinakang panganay sa kanilang 3. Tumango-tango ito na parang sumasang-ayon sa mga sinasabi sa kanya ng Kristo. Ginisihan ko naman siya ng makahulugan at may halong panghahamon sa kanya at kahambugan. Ilang sandali pa'y nakita kong kinuha niya ang isang panabong sa isa niyang kapatid, ang dalusaping sunog. Tinawag itong dalusaping sunog dahil sa higit na mas matingkad ang kulay itim niyang balahibo at ang kanyang mga paa parang nasunog dahil sa sobrang kaitiman. Okay na po, boss. Payag na po sila. Maaari na po kayong pumasok sa loob ng sabungan. Dala po yung inyong panabong at magsama ka na rin po ng isa pang magtatari. Pagkatapos na sabihin yon ng nauutal na Kristo'y, pumasok kaagad kami ng aking kasamang marunong magkarga ng tari o isang magtataring. Si Bruno, nakasalubong pa naming 2, ang isa sa magkakapatid, napapalabas na ng sabungan at dala niya ang isang dalusaping lasak na kung saan ay ito'y kabaliktaran ng kulay ng nasabing dalusaping sunog. Tinitigan ko ito ng masama, ngunit hindi man lang ito naapektuhan doon dahil sa ito'y makikitang kalmadong lumabas ng sabungan. At nang magkaharap na nga kami ng tanyag na sabongerong panganay sa kanilang 3 magkakapatid at nagngangalang si Andres, katabi niya ang kanyang magtataring kapatid at nagngangalang si Bernabe, ay bumanat kaagad ako noon ng kausbutan o mga kayabangang salitang, "Wow! Kayo pala ang 3 alas, o kung tawagin ay 3 bugok na itlog, ang mga sabongerong di umano'y mga tanyag, dahil sa kayong 3'y may tangang tig-iisang mutya, at iyon ang nagsisilbing pampaswerte nyo sa inyong mga panabong, diba? Pwes, gusto kong ipaalam sa inyo, hindi kayo mga tunay o mga totoong mga sabongero. Dahil kayo'y mga mandaraya, gumagamit kayo ng mga mutya upang maging tanyag sa larangan ng sabong. Alam niyo, ang tunay at totoong sabongero'y nagsasabong gamit ang kanyang alagang panabong na walang ginagamit na kung anumang mutya, kagaya ko. At nitong aking malatubang panabong, lahat ng mga sabongero rito ay takot sa inyo o sa inyong mga panabong. Pero ibahin niyo ako, dahil ang panabong kong ito ang magpapahiya sa inyong 3 ngayong mismong araw na ito. Kalmadong napatingin sa akin ang 2 magkapatid nang marinig nila ang mga sinabi kong yun. Ilang sandali pa'y nag-uwi ka sa akin ng mahinahon itong panganay na si Andres ng mga salitang, "Wala kaming pakialam kung totoong lahat ang mga sinasabi mong yan. Pero hindi yan ang aming inaasahang magkapatid. Dahil ang buong akala namin ay magpapakilala ka sa amin ng maayos. Pero iba ang nangyari.
bilang panganay sa aming tatlong magkakapatid, ay isa lang, Ginoo, ang masasabi ko sa iyo. Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan. Basta't kami, ang masasabi namin sa iyo ay lumalaban kami ng parehas sa larangan ng sabong gamit ang aming mga panabong na ito. Ha? Masyadong matalas ang mga katagang binibitawan mo. At may kahulugan, wala akong pakialam kung sino man kayo dahil hindi ako interesado sa mga taong hampas lupang sabongerong katulad nyo. Ang pagalit kong sabi sa kanilang dalawa, kung magkaganoon, bakit hindi pa natin patarian ang ating mga panabong nang magkaalaman na kung totoo nga bang mapapahiya kami ngayong araw na ito? Ang mahinahong pagkakasabi sa akin noon ni Andres. Ngunit, hudas ka! Sige! Nang magkaalaman na kung sino nga ba talaga ang uuwing luhaan ngayon, ngayong araw na ito, Ang sabi ko sa kanya, ang totoo'y wala akong katiyakang magtatagumpay nga ang aking panabong sa kanilang dalusaping sunog dahil sa yun pa lamang ang kauna-unahang pagkakataong dinala ko o gagamitin ko sa larong sabong ang aking mutya. Hindi ko alam kung yun ba'y magkakabisa o hindi, pero sinabi ko ang mga katagang yun dahil sa aking matinding inggit sa tatlong magkakapatid na yun. Nagsigaw ang lahat ng mga taong nasa paligid ng sabungan at sinabi ng mga itong, tama na ang satsat at kwentuhan, umpisahan na ang bakbakan ng dalawang panabong dahil sa nauubos na ang oras. Gigil na gigil kong pinakargahan ng tari sa nooy hindi ko alam kung bakit sa tuwing ako'y nagsasalita at kumikilos ng hindi maganda'y ikinatutuwa yun ng aking dalawang kaibigang si Bruno at Oliver. Hindi ko na lamang pinansin yun at nang mapadako ang aking paningin sa nooy nagkakarga ng tari sa kanilang dalusaping sunog na si Bernabe, ay wala naman akong nakikitang meron silang isiniksik doon na binilot na palara sa paang kinakargahan ng tari o kung ano-ano pang gawain ng isang sabongerong may mutya para sa kanilang panabong. Sa halip ay makikita ang mga itong simple lang na nagkakarga ng tari. Naisip ko tuloy noon na baka wala talaga silang pag-aaring mutyang ikinakarga o ginagamit para sa kanilang panabong. Binamahal at inaalagaan lang talaga nila ang kanilang mga panabong bago sumapit ang araw ng kanyang magiging laban o dalhin saan mang sabungan. Iyon ang mga katagang nooy naglalaro sa aking isip. Subalit iba ang nagagawa ng salitang inggit sa isang tao dahil talagang mas nangingibabaw sa akin ang mga sinasabi sa akin noon ni Bruno na may mutyang tangan ang tatlong magkakapatid na yon para sa kanilang mga panabong at nang pareho nang matagumpay na makargahan ng mga tari ang dalawang mga panabong ay Ngayon na ang pagkakataong sinasabi ko sa inyo, Andres. Tara na! Atin ang magkasabay na bitawan ang ating mga panabong ng magkaalaman na. Total pareho naman silang gumanti ng pagtuka sa bawat isa. Ang sabi ko noon kay Andres. Kalmado itong tumango-tango bilang pagsang-ayon sa aking sinabi sa kanya kung kaya't ay magkasabay na nga naming binitawan sa sahig ng sabungan ang dalawang mga panabong. Ibinuka kaagad ng buong lapad at ipinapagaspas ng aking malatubang panabong ang kanyang magkaparis na mga pakpak at naglakad itong marahang paikot sa kanyang noy, nakapusturang talusaping sunog na panabong. Nagmistulang sigat walang kinatatakutang panabong ang aking malatubang panabong. Kung ito'y titingnan, dahil sa ito'y kalmadong parang sinasabi ng kanyang mga kilos na sisiw lang ang kanyang kaharap. Maging ako sa aking sarili
ay hindi makapaniwala sa aking nakikita't nasasaksihan sa aking panabong na yun ng mga pagkakataong yun. Dahil sa tingin ko'y natitiyak ko na ang aking pagkapanalo. Higit sa lahat ay hindi ako mapapahiya sa nasabing sabungang yon. Sa halip ay sisikat ako at magiging isa ng bantog o tanyag na sabongero. Tumalon at lumipad papalapit sa aking nakatayong nag-aabang na malatubang panabong. Ang dalusaping sunog, pinalo niya ng sunod-sunod ang aking panabong. Talsik ito papalayo sa nasabing dalusaping sunog at napasadsad pa at naglikha ng guhit sa lupang sahig ng sabungan ang matutulis na mga kuko ng aking malatubang panabong. Subalit mabilis itong pumihit at pumusturang parang papasugod sa nooy nasa ereng dalusaping sunog. Tumingala ang aking panabong at lumipad papalapit sa dalusaping sunog. At nang silang dalaway magkadikitan ay 3 palo lang ang pinakawalan ng aking malatubang panabong sa dalusaping sunog ang siyang naging dahilan upang mahulog pa ibaba at patihayang bumagsak sa sahig ng sabungan ang nasaping dalusaping sunog. Matinding pagkamangha ang aking nasasaksihan noon at maging sa lahat ng mga taong nasa paligid ng sabungan dahil makikita ng Noy nangingisay-ngisay na ang nasabing dalusaping sunog. Basag na ang kanyang ulo at naglabasa na ang kanyang mga bituka hanggang sa ito'y tuluyang nalagutan ng hininga. Makailang beses ko noong kinurap-kurap ang aking mga mata dahil hindi ako makapaniwalang natalo ng aking panabong ang dalusaping sunog ng 3 mga tanyag na mga sabongero. Idiniklara kaagad ng sentensyador ng sabungang panalo. Panalo ang aking panabong. Nagkagulo at nagsigaw ang lahat ng mga mamumustang nasa paligid ng sabungan. Sila ang mga mamumustang nagtiwala sa aking panabong.